Okay? At dahil sinabi ni Tulfo na siya ay private investigate. Okay? Lahat gagawin niya. Lingid sa kaalaman ng taong bayan, ayon sa nakarating sa atin, nagpa-imbestiga na si Tulfo ahead of time, prior to that hearing. So yung ginawa ni Tulfo doon, etchos-etchos lang niya para cornerin si Robles. Kaya di ba sabi ko sa iyo, nakarang araw, kailangan nating wag tigilan si Tulfo kasi nakarating sa atin na inaareglo siya ni Lisa Ahas Araneta Marcos at ni Mel Robles. Okay? Inaareglo siya. And even si Coco Pimentel, ayon sa ating puting ahas, kaya dapat sumagot, ay inareglo din ni Lisa at ni Mel Robles. Kaya kung natatandaan ninyo, isa si Pimentel na nagtanong din dito sa 433 winners noong October of 2022. Kung naalala ninyo, di ba? Nagbidabidahan din dyan si Coco Pimentel. So ano ang nangyari? Walang nangyari, walang kasunod na hearing, hindi natin alam kung ano na nangyari hanggang sa dumating na nga itong edited pictures na ito, mga kababayan, at ang mga taong bayan ay talagang nabulabog. Nagalit kayo. At hanggang ngayon, si Kuting, walang pronouncement o ayaw niyang tanggalin o ligwakin itong si Mel Robles. Hindi niya talaga liligwakin yan. Okay? Hindi niya liligwakin dahil what? Dahil magkasabwat sila at ang kanyang asawa. Okay? Ngayon, mga kababayan, gusto niyo ba ng ebidensya? Gusto niyo ba ng video? Kailangan malaman ng taong bayan na kahapon dyan, di ba nag-birthday si Robles? Pinakita ko sa inyo, si Mel Robles sa Malacanang. Another form of corruption, abuse of power, dahil yung kanyang 60th birthday ay idinaos dyan sa Malacanang, sa Goldenberg Mansion. Kaya nga yan ang inuna ni Lisa para pagandahin yan para sa kanila mga pulboronic party. Okay? Mababa na ang 100 million na areglo dyan kung totoo. Well, ang nakarating sa atin, in the past daw, ayon sa ating puting ahas, sa kay Coco Pimentel, ay 400 million. Kaya dapat sagutin niya ito. Diba? Ayon sa ating puting ahas. Kaya naman pala, nung nanood tayo ng hearing, parang more on grandstanding lang ang mga eksena. Okay? Wala ni isa doon na talagang parang mararamdaman mong mahal nila ang Pilipino, mahal nila ang bayan. Kasi, Nelson de los Reyes, thank you palangga, nag-pop up ka sa Maharlika Network. Alright? So ngayon mga kababayan, tingnan natin yung video ha. Ready natin yung video natin. By the way, batiin natin si Mami Paz. Okay? Friend ni Raimi. Thank you, Mami Paz, for watching every vlog. Okay? So ngayon, balik tayo, mga palangga. Kaya nga ngayon, ang ginagawa ng kampo ni Tambaluslos, mga kaibigan, ay atak ng atak sa sa Duterte, 'di ba? Kay Sara, kay Pangulong Duterte, okay? Pero itong nangyayari sa PCSO, wala silang pakialam. Kasi magkakasabwat sila lahat. Bago pa nagkaroon ng hearing, 'di ba? Sinabi ko sa inyo na yung Pacific Online System, okay? Ay hindi naman talaga dapat siya ang manalo dun sa bidding. Yung Pacific Online System, siya yung in charge doon sa mga technical side, okay, ng gaming, ng loto. So, doon sa part na yon, sinabi ko sa inyo na ang nasa likod nun ay mga pamangkin ni Lisa na si Martin na naman, Martin at Mark Ledesma, sa Ledesma side. Actually,
Inaantay ko lang yung pwede nating ipakita pang mga dokumento na napagpapatunay na itong Pacific Online System na ito ay hindi qualified, okay, para mag-provide ng serbisyo sa PCSO. It just so happened na tinakot ng mga Ledesma na pamangkin ni Lisa Smugs, okay, mga palangga, ang ibang mga bidders din. Ano ang nangyari dito pang palangga? Kaya in-award dito sa Pacific Online System Corporation na ito, mga kababayan, dahil nga sabi ko, magkakasabwat si Lisa, ang kanyang mga kamag-anak, at ang ginagawa o ginawa nila, yung winning bidder talaga na qualified to provide that services sa PCSO, ito po ang wika ng mga pamangkin ni Lisa na si Martin and Mark Ledesma. Okay? Anong gusto nyo? To back out or else we will tell Tita Lisa. See? So, ibig sabihin, demonyo talaga. Well, hindi ibig sabihin. Alam nyo na si Lisa ay punot dulo ng lahat ng kademonyohan sa Pilipinas. At alam ni Senator Amy Marcos na ang kanyang waka ng inang insecuristang sister-in-law ay demonyo nagpapahirap sa bawat Pilipino. At magkakasabwat si Lisa, si Mel Robles at mga pamangkin niya, lahat mga inayupak na yan para budulin kayong lahat na tumataya sa loto at lahat ng mga Pilipino. Kaya panawagan ko, wag na kayong tumaya sa loto. Dahil sa susunod na ipapakita ko sa inyong video, okay? Sabi ni Magis Tomasis, bakit si Jinggoy lang makukulong sa bribery? Let's talk about Jinggoy later on. Let's focus to the target right now. Target din natin yan, but not right now. Not on this vlog. Okay? Eto na, ready na ba kayo? Okay? Mga kababayan, sa kabila ng kahayupan ni Lisa, ni Marcos Jr., na abusuhin ang propriedad o property ng Malacanang, ng taong bayan, ang pera ng taong bayan, lahat ng resources, logistics and everything ng Malacanang para idaos ang birthday ni Mel Robles ng PCSO na nakita ninyo naman na nagsinungaling at nag-edit ng mga pictures doon sa mga nanalo sa loto na kaduda-duda at talaga namang malinaw pa sa sikat ng araw. Ito pong papakita kong video sa inyo ay greetings o pagbati ni Lisa Ahas Marcos sa kanyang partner sa pagkasindikato na si Robles. Ngayon, buksan nyo ang inyong, you ready your brain cells. Okay? Namnamin ninyo itong video na ito. Hindi pa ito lumalabas. Only here. Pero ito'y pinlay. Wala pang nakarating pa. I don't know kung pinlay ito sa kanyang birthday. Ito pong video na ito ay para kay Robles. Personal, pero dahil ang puting ahas natin ay pagala-gala, ito na siya. Should I say Mel? Andali. Ulitin natin. Okay. Nakasan ko lang. Hi, Mel. Or should I say Melionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Ako, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Narinig yung putang ina? Para maging milyonaryo. Mamaya patugtog natin, papaplay natin ulit. Narinig ninyo? Ano ang pakiramdam nyo ngayon? Ito, sinulat ko. Ang sabi niya, hi Mel. Okay, what should I say? Milyonaryo, happy birthday. What should I say? Milyonaryo. Nako, sabi niya, senior citizen ka na. Dapat magpapayat ka na. Diba? To be as sexy as Shay. Yung asawa niyang pinakita ko sa inyo nakaraan na nag-shopping sa Beverly Hills, sa Las Vegas, na kung saan na bumili ng bahay with 2022 pa lang. Okay? Sabi niya, we love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Kung aabutin pa kayo mga putang ina ninyo.
Big hug. Okay? Kasabwat nitong hayop na ito. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me. Para sa kanya. Di ba? Ulit-ulit kong sinabi sa inyo, the moment pa lang na inupo ito, sabi ko, magnanakaw yan. At dodorobuhin nila yung loto dahil si Mel Robles ay lumaman sa pagnanakaw dyan lang sa LRTA nung siya ay nandiyan nung mga nakaraang administrasyon. Pero eto, sabi ni Lisa, my family for my, thank you for everything you've done for me, my family for my husband, sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Anong ibig sabihin yan, mga kababayan? Subconsciously, di ba tayong mga tao, yung mga ginagawa natin na hindi nakikita yung hindi nakikita o hindi nyo nakikita, hindi nakikita, let's say, kunyari, ako, minsan may mga nakakapagsalita ako ng mga bagay, ito yung mga stock knowledge mo, minsan, ito yung mga nangyari sa buhay mo, okay? Na subconsciously, sinasabi mo, kasi nandiyan na siya sa brain mo nandiyan lang siya, nabubuhay lang itong mga mga information, itong mga events sa buhay mo, kapag may mga pangyayari, at present times, na magko-correlate siya doon. Kaya, minsan nabibigkas mo ang mga bagay-bagay na yan. So, dito, definitely, subconsciously, sa likod ninyo, sa likod ng camera, sa likod ng kahayupan, di ba? Ni Lisa, sa mga drama nila, kunyari, ganito, ganyan, tulong-tulong kasinungalingan, pero ito ang binanggit niya, sa kapapasok lang, mga kababayan, I have to play it again. And you analyze, namnamin nyo ang kakayupan, kaputahan itong babaeng ito at pagnanakaw sa taong bayan. Ulitin natin ulit sa kapapasok lang. Ready nyo na, record nyo na para ma-share nyo. Dali. Melionario. Dali. Hi, Mel. Or should I say Melionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Ako, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. So, ibig sabihin, mga kababayan, talagang itong hayop na ito, inuutusan, magkasabwat sila, yun talagang intention nila para kunin ang pera ng PCSO. Sa PCSO pala. Diba ang PCSO is charity institution? Na kung matino itong hayop na itong babaeng ito, ano ang sasabihin mo sa greetings? Mel, maraming salamat dahil naging maganda ang PCSO. Marami tayong natulungan. Marami tayong natulungan ng mga may sakit, nakapagpatayo tayo ng mga ganito. Salamat dahil bumangon ang buhay ng mga Pilipino. Narinig nyo, sama-sama tayong muli para maging milyonaryo. It's not sama-sama tayong muli para ang mga kaibigan natin, mga taong bayan ay magiging maganda ang buhay. No, it's not fucking figure of speech. So stop that figure of speech. Huwag niyong ipagtanggol. Huwag niyong ipagtanggol ito dahil tignan niyo ang executive session, ano nangyari? Wala, tahimik. Sabi nga ni Atty. Blanchong, as a lawyer at dating congressman, dapat yung executive session na yun, diba, for a while tumigil sila, then babalik sila sa session, tapusin kung ano yung pinag-usapan nila, kung mayroong hindi dapat may security issue yung mga nabanggit na tao, which is wala naman dapat i-secure doon sa mga taong pinanalo ni Robles. At nakarating nga sa atin na kinakausap ni Lisa ang grupo ni Tulfo at ni Robles para hindi sabihin sa inyo, sa taong bayan, kung sino talaga ang mga nanalo. Nakita nyo na? Sama-sama tayong maging milyonaryo.
Sila ang magiging milyonaryo dahil sabi ko nga kung gagawin lang ng Kongreso, ng Senado ang jutang ginimes na trabaho nila, huli na kaagad. Saan binili ang ticket? Anong oras? Saang store? Paano ba? Kinuha ba ang pera? Dineposito ba? Sino ito mga tarpulanong ito? Ano, Pilipino? Tataka na lang tayo? Kayo, men in uniform na sumumpa, na binababoy kayo nito ni Lisa, tatanga na lang kayo? Lahat kayo. Sino ang pinapayaman ng mga hayop na to? Ang mga smuggler, ang mga sindikato. Tapos ngayon, kumusta ang mga Pilipino, mga OFW, na patuloy na sa ibang bansa, napapatay, nagagasa, kung ano-ano mga nangyayari sa kanila. Pero ang taxpayers money, ang remittance money, ninanakaw ng mga buwaka ng inang to. Pati pamilya sama-sama muli para maging milyonaryo. Ang kapal na mukha, sabi nila, Lane Pobres. Walang hiya talaga. Hindi niya to in-expect na lalabas to. Actually, sa akin pa yung greetings ni Kuting din. Pero kasi walang kwenta. Bangag din. Pakita na natin. Just to, prove a point, mga palangga. Sabi ni Hongbao, death penalty. Please, parang awa nyo na. Luletsky, thank you. Ang kapal na mukha mo, Lisa Budlat, sabi nga nun. Ito pa ang greetings ni Kuting. Si Kuting nag-plastic-plastic. Delikado na itong pagbati. Ayan, sabi niya. Nga po, delikado na itong pagbati ko. Mukhang 60th birthday na ang ating ambuting kaibigan. But, Mel, happy birthday. And you really have been an asset to us and all the work that we have been trying to achieve. And mabuti naman, it's good to have somebody who has common sense. At alam mo naman, kung minsan mga kasama natin, masyadong malayo ang pag-iisip. Mabuti, may isa tayong kausap, kagaya mo, na nangunawaan ang buhay ng pangkaraniwan ng Pilipino and continue to work for the betterment of that life. Julul. Okay, asset na si Mel. At what? May common sense. May common sense pagdating sa pagnanakaw. So ngayon, Lisa, nagulat ka, paano napunta sa akin ng video? Yan, maparaning ka na naman. Mabangag ka na naman. Okay? Sobra, sabi ni Star Gemini. So ngayon, mga palaga, sabi ni Jennifer Acosta, saan banda ang asset? Yes. Saan banda ang asset dito, mga palanda? So, nakita nyo na yung video na wala talaga sa intensyon nila na magsilbi. Kundi ang intensyon nila, sama-sama silang maging milyonaryo. Kasi kung ang intensyon niya, dapat ang bukang bibig nila, kay ni Lisa, ay para sa mga taong bayan, sa mga kababayan, na bigyan ng tulong. Di ba? Naalala nyo, nung pumunta yung jutang gininimis na babaeng yan sa Bataan? Bataan ba yon? Na nagpakitang gila siya doon sa kanyang project na ano yung bus niya na galing sa PCSO. Anong pinamigay niya doon? 150 sacks na bigas, ba? 150 sacks, tapos mga tuli-tuli, mga drama-drama. Sabi ko nga sa inyo noon, malaki pa ang kanyang logistics, ang kanyang entourage, na ginastos sa entourage niya dun sa ipinamigay na mga bote-bote na mga tubig. Sabi ni Alicia, bitayin talaga. Okay? Nakipagbardagulan ako ng eleksyon, sabi ni John Kalagi. Dapat may death penalty, sama-sama silang ibaon, sabi ni Aida. Sama-sama kayo sa impyerno, sabi ni Julian Yap. Malapit na ang Pulboronic State ni Marcos. Sana yung kay Tulfo, hindi nilabas yung mga sinasabi nila ang totoong nangyari sa lottery. Ngayon, ito nga, i-challenge to Tulfo. Ngayon, Tulfo, nakarating sa amin, sa puting ahas, na ikaw ay nagpapaareglo kay Lisa. Kaya ba hanggang ngayon, wala pa rin ikaw update sa taong bayan? Kung ito ay natapos mo ng paimbestigahan, bakit hindi mo diniretsyong kasuhan na sa ombudsman? Bakit nagpakitang gilas pa kunyari doon sa, kunyari ginigisa-gisa mo si Mel? Bakit? Dahil ayon sa puting ahas, nagpapapresyo ka? Magkano? Ikaw, Coco Pimentel, 400 million? Magkano kay Tulfo? 1 billion?
Kasi kung kaya nila magpatama ng 1.7 billion in less than a month, pwede bigyan ng tig-1 billion. Si Tulfo, si Pimentel, o kung sino pa doon, kasapi doon sa hearing na yon at iba pa, ng tig-1 billion para hindi ibukelya si Robles kung sino-sino yung mga tao doon na pinanalo nila. At kung sino yung, well, sabi ko nga, there's no such thing as persona o warm body na tumanggap ng checking, ipinakita nila na nagba-viral sa social media. Dahil wala naman talagang nag-claim ng checking, kundi yun ay ninakaw nila sa clothing company. So ngayon, kung totoo si Tulfo, Senator Tulfo, para gipitin itong not gipitin actually, ipakita sa taong bayan, dahil ang yabang mo doon nasabi mo, DICT, NBI, lahat ipapatawag mo, napaimbestigahan mo na pala Pati yung Pacific Online System. Napaimbestigahan mo na at nalaman mo na kung sino, bakit hindi mo pa in-expose sa taong bayan na wala naman talagang mananaya sa loto, kundi ang grupo ni Lisa, ni Robles, ni Marcos Jr. at lahat ng mga buwaka ng inang pinapatay dahan-dahan ng kinabukasan ng mga Pilipino. Sabi ni Jojo Maring, nabudol talaga tayo. Sana ipakalat. You just, kunin nyo. Share, i-share ko sa inyo mamaya, yung mga palangga ko dyan na nagbablog, i-share ko sa inyo mamaya itong video na to. Sikat na sikat si Tulfo. Okay? Malalaglag. Ang sabi nun? Pakitang gila sa Senado, baka doon, malaglag. Death penalty para kay BBM Tambalusos, Liza Robles, sabi ni Idol Chris. Kaya nga kayo. Oh my God. Sino pa papanawagan natin? Halos lahat sa Senado at Kongreso, mga demonyo. But actually, si Barbers nagsalita. Okay? Congressman Barbers. Okay? Ito, merong sariwang-sariwa. I-share ko sa inyo ang mga video, ikakalat nyo to. Para ipamudmud nyo, dilawan man yan, pinklawan man yan, iskonyan man yan, isalaksak nyo yung video ni Lisa. At nang marinig ng mga kaanak-anakan ninyo, kaapu-apuhan ninyo, na itong babaeng ito ay kasabwat dyan sa loto, sa panalo sa loto. Not only that, sa iba pa, sa dami kong ay na-expose sa inyo, mga palangga. Nakakalungkot talaga ang ginagawa ng buwaka ng inang to, mga palangga. Kahit murahin ko siya ng 600 million, 1 billion na mura, makapal ang mukha nito. Kaya you, military, people in uniform, you have to what? Get up, speak up, and pick them up, all of them. Papayagan yung taong bayan, tumatamis, walang pambiling bigas, putang ina ninyo. Papayagan nyo na lang na ganon. Kayo ang may power, binigyan kayo ng mandato para i-secure ang kinabukasan ng Pilipino, protektahan. Pero sino pinoprotektahan nyo? Yung pulboronic? Diyan, nagpa-chopper-chopper ang giatay. Nagsalita at least ito si Robert Ace Barbers para sa resignation ni PCSO, milyonaryo. Sabi nga ni Lisa, milyonaryo. Okay? Nag-agree. Lahat ng sentimiento natin dito, pareho din ang sinasabi ni Barbers. Sabi dito, Barber tells sa Manila Bulletin, Barbers tells PCO Chief Robles to resign. Okay? Actually, hindi na sabi ko nga sa inyo, yesterday, the other day, na hindi niya na kailangan mag-resign. Mismo si Marcos Jr. ang sumibak sa buwaka ng inang yan. Pero hindi sisibakin ni Marcos Jr. dahil si Mel Robles ang nagdadala ng bag na pera, bag, sa putang inang kepay ni Lisa Smugs. Hindi pa nakontento dito sa pagdanakaw nila sa smuggling, sa pulburon, pagsabwatan kay Sayarot, at dito sa smuggling business, kay Michael Ma. Lahat uubusin ni Lisa Marcos ang dugo nyo. Pati kayong men in uniform, mga kapulisan, mga AFP. Uubusin niya lahat ang pera ng Pilipino. Kaya anong ginagawa nyo? Tangina. Walang konsensya. Walang awa.
Paano magkakaroon ng awa ang bangag at ang naisip lamang nila kung paano sila lumaklak ng pulburon at hakutin ang pera at magpa-social climate, around the world at magnood ng concert, magpa-fireworks dyan sa Malacanang. Ano sabi ni Barbers dito? Public office is a public trust. Bullshit. Alam namin yan. Kaya nga sabi ko, bago baguhin yung konstitusyon na yan, cha-cha-cha-cha na yan, linisin kayong lahat. Okay, I will give you the benefit of the doubt, Barbers, if you're really true to yourself and true to your family, true to your country. Sabi mo, when people have lost their trust in you, delikadesa, at the very least, should drive you to resign. Kaya nga ako nagagalit dito, Barbers, 2022, October of 2022, may nanalo ng 433 winners. Bakit ngayon ka lang lumabas? Even si Senator Amy, bakit ngayon kayo nagsilabasan? Kasi sabi ni Amy na pang Guinness Book of Record. But at least hindi pa rin huli. Ipakita nyo na talagang kayo ay totoo dito sa mga pinaggangak-ngak ninyo. Oh, sabi ni Barbers, was there a need to publish the pictures of the winning bettors? While there was none, PCSO Robles probably wanted to allay alleged rumors that some draws were not actually won and that published winners were fictitious or staged, that he had enlisted the help of AI technology. Okay? Alam na ng taong bayan to. Kahit ano pang gawin nyo, mga explika, tanginan nyo lahat. Alam nyo na si Lisa ang punot dulo. Bakit kayo takot sa isang bansot? Sa isang putot, mudlo, bangag? Tangina, takot kayo sa hinayupak na yan. Wala namang power yan. Inaagaw niya lang sa asawa niyang under desire. Kaya ang pamilya niya, di ba sinabi ko sa inyo, ay nakasama sa payroll, sumusweldo. At itong Pacific Online System na ito, bago pa nag-hearing yan, sinabi ko sa inyo, balikan nyo yung mga video ko sa PCSO, dyan from 2022, dyan sa Boljak TV. Pinatay na nila yung 2 page ko sa Maharlika at Maharlika Boljakera. Ayan, ginasusan ng Presidential Communications, may hawak din ako ebidensya, ginasusan ni Lisa at ng PCSO para ipa-take down ang page ko. Ang akala nila, pag pina-take down nila, tapos na ang boxing. Again, mananatili ang ngangabels ko, mananatili ang mga expose ko sa isipan ng mga mamamayang Pilipino, and one day, soon, Lisa, pupulutin ka sa kumunoy na jutang jininaka. Bitayin ang mga yan, sabi ni Maurito Bunagan. Oh, sabi ni, tuloy natin si Barbers, Robert Barbers, congressman, okay? Congressman ng Surigao del Norte 1st District. Okay. Ano siling niya? Ano sabi niya? Remember the 236 million lotto draw of October 1, 2022 won by 433 bettors under Robles watch. Was it real or fake? Yun na nga sinasabi ko. Ako dito, Barbers, 2022 pa lang, nagngangaw-ngaw na ako. Doon pa lang, noong 433, bakit ngayon lang kayo? 2024 na. Mapapapresyo din kayo kay Lisa para, Barbers, tumahimik ka na. Ito 400 million. Katulad kay Coco, katulad kay Tulfo. Pare-pareho lang kayo. Bakit gayon lang? Ang isang Maharlika na itinaya ang buhay dito, 2022, binuboljak na bago pa umupo si Robles, binuboljak ko niya ang buwaka ng inang niya na dating nagnakaw doon sa LRTA. At yan yung perang inulat ko din sa inyo, yung Christmas bonus ni Lisa sa kanya, yung 600, what is it, 600 plus 500 million ba yun? Basta yung December, last week of December, na pinatama nila sa loto, di ba? Sinabi ko sa inyo, may puting ahas ako na narinig sa The Court Bar and Restaurant na nag-usap na giveaway, bonus, Christmas bonus ni Lisa kay Mel Robles, yung pinanalo sa PCSO. Ayan, pwede nyong imbestigahan. Pero tangin na, magkakasabot kayo lahat. Kaya dito na lang sa social media kami magbigay ng aming mga hinaing sa kadyotahan nyo lahat sa pagnanakaw ninyo. Di ba sinabi ko sa inyo yan na
10 million of that winning, ibabayad ni Robles sa hitman para patayin ako dahil dito sa ini-expose ko. At dahil dyan, inireport ko na rin sila dito sa Los Angeles Authority. Ba? I told you. Oh, sabi ni Robles, ni Barbers, what are the mathematical odds? Is the current manager a mathematician or magician? What is his background and qualifications that earned him the position to manage the agency that raises billions upon billions of people's money to be used for project? Is he a finance expert? Dahil kay Lisa Barbers, huwag na tayo magtanga-tangahan. Dahil si Lisa ang nag-upo niyan. Bakit? Lisa, natatandaan mo to? Baka bangag ka nito. Nakipag-meeting ka, ito first time ko itong sasabihin. Okay? Inaantay ko lang na magkaroon ng lakas ng loob at seguridad ang taong nandoon sa meeting. Ito mga palangga. Nung bago pa mag-transition, di ba Mel Robles, nag-meeting kayo doon ni Lisa sa HQ, may 3 kang kasama. I think nasabi ko na pala na nakaraan. Na pinag-uusapan ninyo, na sinabi ni Lisa, nung natapos na yung meeting, okay, let's call it a day, and Mel, I want it clean sa loto. Gusto ni Lisa malinis na trabaho, walang ebidensya. At marami pa, darating ang panahon. Alam mo, itong ano na to, itong taong ito, nakakilala din ni Lisa, nandyan ngayon sa Malacanang. Natatakot din siya. Sabi sa akin, Miss Maharlika, pagdating ang panahon, kung kailangan i-require ako ng Senado na mag-witness, ay sabi ko, tangay na magkakasabot lahat yan, baka ipapatay ka lang. O magbigay ng affidavit, whatever, sworn affidavit, kung ano ang narinig niya nung pinag-usapan nila ni Robles, ni Lisa, kung paano magkamkam sa PCSO. And now, sa kapapasok lang po, balikan nyo ang video. May pinakita po ako dito po na greetings ni Lisa para kay Robles. Na sinasabi niya dun sa dulo, maraming thank you sa support sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, at sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Pagmumukha pa lang ni Robles, mukhang hindi nagagawa ng maganda, sabi ni Alicia. Kaya nga, never ko nagustuhan yan. At saka, di ba, nung May 9, nandoon ako, invite ako ni Lisa, di ba, nandoon? Doon pa lang, umaaklas na ako eh. Pinigilan na ako ng palangga ko. Sabi, huwag ko na magsasalta dyan. Doon pa lang, nag-aaklas na ako nung counting. Nasabi ko, napapaligiran tayo ng oligarchs. If you followed me sa Maharlika, ever since, yung mga nataligwak kong channel na pinaligwak ni Lisa, binanggit ko yan sa inyo. Live. Nasabi ko, napapaligiran tayo ng oligarchs. Nandoon si Mel Robles, katuwang ni Lisa, nagmaniobra kasama si Arjen Nieto, si Taning Pinoy. Kaya nga paaral sa London, di ba? Bagman. Ayan, magaling daw sa math. O baka yan ang nagmamagic na mga number. Kung sincere ka, Tulfo, Pimentel, Coco Pimentel, at Rafi Tulfo, para sa Pilipino, putangin yung lahat. Huwag ka ng chinemis niya. Kung sincere kayo, well, never naman kayo naging sincere. Kung tapos na pala ang investigasyon, Tulfo, ayon sa aking puting ahas, ay ayaw mo pang i-release yan. Nagpapapresyo ka, hindi ka pa ba kontento sa milyon-milyon o maybe billions mong kinikita sa pag-exploit ng buhay ng mga Pilipino, pag-exploit sa mga mag-asawa, mag-jowa, magkakamag-anak, mga away ng kamag-anak, na-exploit mo sa YouTube channel mo para kumita ka, yumaman ka, mag-show off kayo, na mula pa hanggang ulo, signature. I don't give a damn. Okay? Kung magsuot kayo ng signature. Ang kakaibahan lang ngayon, Tulfo, public servant ka na. Hindi pa ba enough ang perang kinikita mo sa iyong pag-exploit sa mga Pilipino? Magpapapresyo ka pa kay Lisa? Bakit ko ito sinasabi? Para yugyugin ka. Para magsalita ka sino ang mga pinanalo ni Lisa at ni Mel Robles. Doon sa mga kapapasok lang, balikan nyo yung first part ng video, nandoon ang greetings ni Lisa. You share. Okay, sa lahat ng mga vlogger, kay Bagong Lipunan, kay Maui, kay General, isasend ko mamaya to sa inyo. So you can show it to your vlog. At lahat kayo. Okay? Ipapost natin to mga kababayan. Okay?
Ikalat natin ang lahat. Okay? Yeah, sharing is caring. Diba? If you share this video, ibig sabihin you care about your future. You care about your kababayan. Bawiin ang nakaw na yaman, sabi ni Supra, death penalty. Makasilip na bukas sa karambola, ano kaya ang masasabi? Ano yan, Prangga? Rupert, thank you. So ngayon, inaantay ko lang, actually, oh my God, may dumating na mga impormasyon sa atin patungkol dito sa Pacific Online System, pero mahaba. So next vlog na lang natin. I have to read about it. So ngayon, mga palangga, i-recap natin. Pacific Online System, Martin and Mark Ledesma ang nagbaniobra, pamangkin ni Lisa, tinakot ang winning bidder. Dahil kung hindi, maatras, back out, or isusumbong kay Tita Lisa nila. Imagine niyo itong putang inang putot na ito, mudlo ang mata, butod. Ang lakas ang loob mo magsabi-sabi sa kabaro mo na magpa-sexy, si Robles. Ikaw yung butod mo, kailan mo tatapyasin? Huwag mo tatapyasin ng Photoshop. Tapyasin mo ng bonggang-bongga, literal. Para pumayat ka. Sinalagay mo lahat ng, lahat ng alak na nilalaklak mo na dyan. So mga kababayan, itong si Tulfo, nakarating sa atin, kasi nga hanggang nakadalawang araw na. Kung siya ay para sa Pilipino, dapat right after, bumalik sila, after that executive session, hindi sila nag-adjourn eh. Inabangan natin, inintay natin. Walang adjourn. Kinalimutan na tayo, nga tayo lahat. Yung pala, nagkaayusan na doon. Doon sa explanation ni Attorney Glenn Chong last night. Okay? Nakaraan, yung dyan sa vlog ko. Na, yung kaya executive session kasi pinoprotektahan, okay, yung mga taong involved doon. Kaya nga ang tanong ko sa kanya, Attorney Glenn, wala naman dapat protektahan kung magnanakaw yung mga buwaka ng ina mo yun. Bakit mo poprotektahan yung mga taong naging kasabwat ni Mel Robles kung sino yung mga tarpulano na yun na nagtanggap ng check, kamag-anak niya, pinsan niya. Dahil sinabi ni Tulfo yun eh. Kaya daw malakas ang loob ni Tulfo na nakarating sa akin na mga katropa mo daw. Kasi tapos na ang investigasyon ni Tulfo. Kung tapos na Tulfo, bakit hindi mo expose sa amin? At ngayon, kinakausap kayo ni Lisa at ni Robles. Tulfo, saan ka nagsisilbi? Sa pera? Well, what do you expect, mga palangga? So, pinapakita ko sa inyo yung kawawang sitwasyon ng bayan natin. Kahit maubos ang, actually, may sipon-sipon nga ako, di ba? Actually, kanina, may party na. Ay, nabati ko pala, Ronti. Naku, happy birthday. Dapat nasa Orange County ako, kaya lang umuulan sa Santa Barbara. Kaya, pareho lang naman umuulan. But anyway, happy birthday to you, palangga. So anyway, kahit maubos yung laway ko dito, kung hindi kayo kikilos, kayong mga tao, para get up, speak up, and pick up, then it's gonna be the same story. Malulugmok kayo lahat sa kahirapan, patuloy na yayabong ang mga pulburon. Mamamatay na lang ang mga anak natin, mga anak ninyo dyan, dahil sa pagpupulburon. Dahil walang oportunidad eh. Walang makuhang trabaho. Depress. Pag na-depress ang tao, mura na lang ang pulburon, pag-take na lang ng pulburon. Para makalimutan ng problema. Makakalimutan mo ba kapag nag-intake ka ng pulburon? Hindi. Magiging bangag ka, then magbubunga ng mga kriminalidad. Ang gagawin ng anak mo, ng apo mo, ng kapatid mo. Dahil pababayaan mo na itong gobyerno ni Kuting at ni Lisa ay ninanakaw lahat. Ikaw, Senator Amy, kailan ka magsasalita ng bonggang-bongga? Ikaw mismo, sinasabi mo na ang asawa ng kapatid mo ay insecure at ikaw mismo ang nagsabi. Mismo, sinabi mo sa akin na si Lisa ay nagpapabili ng pulburon at pinagbintangan si Pebbles. You know that already, mga palangga. Senator Amy, sama-sama ka ilubog namin kapag hindi ka nagdadadakdak dyan. Puruhan mo ng puruhan to. Ilulubog namin kayong lahat. Akala nyo forever. Ito si Lisa. O ngayon, nasasalita ka ngayon eh.
Pero kulang yan. I'm telling you, January, di ba? Magsalita ka. Kasi akala ko magsasalita ka ng bonggang-bongga kasi binabanatan mo na si Romualdez. Daiwan, takot ka kay Lisa? Kaya nga, takot ka. Diba? Bakit nanalo si Kuting? Maliban sa pakikipagsabuatan ni Lisa sa Smartmatic, signed affidavit by Glenn Chong na naka-witness ng pakikipagsabuatan ni Lisa sa Smartmatic. Marcos, diba? Ang binitbit ng kapatid mo. Sino nakinabang? Eh, diba itinapon ka, Senator Raimi? Sino nakinabang? Yung buwaka ng ina mong hipag. Yung kamag-anak niya. Eh, di ba ibinasura kayo mga Marcos? Sa hindi nakakaalam, yung ibang Marcos from Edralyn Marcos, binababoy ni Lisa. Yan ang narinig ko sa mga Ilocano. Dahil daming Ilocano dito sa Amerika nakarating sa akin. Binabasura ang Edralyn Marcos. Pero ang nakakanabang ay ang mga Romualdez Araneta. Imagine ninyo, Marcos dahil nanalo si Kuting sa tulong ng Smartmatic, Marcos. Tapos, ganun-ganun na lang ginawa sa'yo, Senator Amy. Ibukelya mo na ang kapatid mo ay dorogista. Kitang-kita naman. O ilabas na ang video. Sabi ko nga, hindi ako maglalabas niyan. Okay? Hindi ako ang maglalabas ng video, pero depende sa pagtakbo ng panahon. Tapusin na natin to, putang ina. Tapusin nyo na to. Kayong mga junior officers, kayong mga matataas na general, magiging taksil na lang ba kayo sa bayan ninyo? Papayagan nyo na lang ba itong hinayupak na Lisa? Nalolokohin, harap-harapan na kayong niloloko. Doon pa lang sa edited picture, kayong mga general, kayong mga PSG, may nagpatimakuwakal na sa inyo. Binabastos kayo ng babaeng to, hindi niya pera yan. Pera ng Pilipino yan. Pera niyong lahat. Papakahirap kayo, nag-enkwentro sa mga kalaban, military in uniform. I'm calling you now. Hindi ako makapaghintay. Mga brusko. Utos-utosan na lang kayo ni Lisa kung kailan niya gusto. Ginagastos na lang ang pera ng bayan kung kailan nila gusto. Tinatanggal ang mga tao, mga kabaro nyo kung ayaw nila, kung mapagbinta ang puting ahas. Remember the PDEA, PNP, DOJ. Sa dami ng expose ko, A1 information. At ang iba nga galing sa inyo. Dahil you're just waiting for the right time. This is the right time. Now or never. Ilubog nyo na ang ahas na si Lisa at si Kuting. Itigil na yung kahibangan na to. Dahil ang sarili nating kalaban ang nasa loob ng Malacanang. Hindi nyo na dapat pinoprotektahan yan. Pinipick up nyo na. At nilulubog na dapat yan sa Komunoy. At ang makita nila kahit lahat ng mga ninakaw nila, babawiin ang taong bayan. At kayo naman sa Pilipinas, i-share nyo sa inyong mga anak, apu-apuhan, ang video, lalo na yung lahat ng video na pwede nyo i-share. Ang lalo na itong greetings ni Lisa. I will share this. Abangan ninyo. Don't stay. Sabi ni Tita, si Amy, doble kara yan. Malalaman din natin yan. Siyempre sabi nga, blood is thicker than water. Pero ano ang importante sa'yo, Senator Amy? Ang dugo mo na si Kuting na mismo binababoy ka, binababoy ang pamilya mong Edralyn Marcos, binabastos ka ng sarili mong kapatid. Yes, ikaw protekta ng protekta, binababoy na kami lahat. Ikaw na rin nagsabi na yung pinsan mong si Romualdez na nag-bribe sa 20 total of 20 million na yung bilanggit mo, pero ako, total of 22 million yung parang send-off giveaway, yung bago mag-break nung December, Christmas giveaway. So total of 22 million sa bawat mga kongresista. Papayagan mo na lang? So stop that BS. Legacy ng tatay mo kung wala kang gagawin. I'm talking about the good thing. I still respect your dad.
Okay? Kaya nga may pinanganak na Maharlika eh. Because of your dad. Not because of the kuting. Nakinabang na si kuting. I still respect your dad. And you, wag mo sanang ubusin ang pasensya ng taong bayan. Wag mo kaming budulin. Diba? Nag-release ka na ng statement eh. Na yung pinsan mo, nag-bribe. Saan galing yung bribe? Pero namin, pero ng bayan. Itodo mo na. At ikaw naman, Pangulong Duterte. Lahat kayo, buboltsakin ko ng bonggang-bongga. Yung pag-award sa'yo ni pulong ng pulburo na yan. Okay? Itodo nyo na yan. Tama na yung award na yan. Speak up. Get up, speak up, and pick up. Pick them up. You still have the power. Believe me. Mga OFW, pag humingi ng tulong, hindi mabigyan. Yung mga may sakit, hindi mabigyan. Ang daming, in fairness, nung panahon mo, Pangulong Duterte, o si Atty. Glenn Siong, nagpatotoo, di ba? Na mama ni Richard, nagkaroon ng bypass operation, nakatulong ang PCSO, 300,000. Ang dami kong mga doon sa panahon ni Pangulong Duterte sa PCSO, kay Bongo. Senator Bongo, batahimik kayo lahat. Papa-under din kayo? Diba? Lahat naman kayo binoljak ko dyan eh. Ba't binoboljak ko kayo kung tamang boljakin? Pupurihin ko kayo kung dapat kayong purihin. Kaya nga pinupuri kita, Senator Bongo. Nung time na ikaw ay binibigyan ko ng mga mga pangalan ng tao para tulungan. Ginawa mo yung trabaho mo during that time. Asan ka ngayon? Lahat kayo boboljakin ko. Bato, nasan ka? Baka papabayad din kayo dyan? Kay Lisa? Papa-under kayo? Tangay na, kayo nga nandiyan dyan. Dapat kayo magsalita. Hindi ako dito. You have the power to speak up. Bakit? Ako nga, walang power. Nga bells lang, Distracted sila sa People's Initiative. Pagod na sana ako. Gusto ko nang for good. Ayan, nakakaawa ako sa Pilipinas. Ang akala ng mga Pilipino, hindi magnanakaw si Marcos kasi mayaman na sila. Tapos sabi ni Sara Mark, sama-samang babangon para maging milyonaryo. Kita mo? Hi, Grace. Alam mo, takainan nyo lahat. Lisa, Kuting, lahat kayo ng mga magnanakaw. Walang kakawawan mga OFW, bakit ganito si Maharlika? Naranasan ko lahat yan. Mawalay sa anak, umiyak, walang makain, walang tuition fee. Naranasan ko lahat yan. Kaya nga, lumalaban tayo dito, mga palangga eh. Strong lang ang personality ko, kaya natakasan ko yung kahirapan. Pero kayo na nasa Pilipinas, you're not that strong as Maharlika. Kasi iba-iba tayo. When I say, kayo dyan, yung iba dyan sa inyo, kailangan ng, when I say aruga, kailangan ng support ng government. Hindi lahat ng kapalaran ko, kapalaran ni Petra, ay magiging kapalaran natin lahat. Pero kung may support ang government, putang ina, yung mga ninakaw pa lang, binigay na bribe ni Romualdez sa mga senador, ay mga kongresista. Ang ibinigay, kung yan ay ilabas ng ayon sa puting ahas, 400 million kay Coco, at ngayon sa'yo, Tulfo. Lahat ng mga ninakaw nila, at this point in time, we don't need that jutang ginimis na foreign direct investment. We don't need that right now. Kung yung mga pera na yan, na ninanakaw nila, binabribe nila, napupunta sa inyo. When I say mapupunta sa mga proyekto, hindi natin kailangan ng FDI sa ngayon. Diba? Kasi ang intensyon ng People's Initiative na yan ay para manatili sila sa pwesto. Dodorobuhin na naman kayo. Kaya nga tinatawagan ko ang mga brusko na mga men in uniform, kayo lang ang pwede naming sandalan. Kayo yung may power. Kami wala. We follow. You do first, we follow. We get up, speak up, and pick up together with you. Dahil ang mga traidor, ito si Kuting. Sir, mga ma'am, nakikita nyo naman dyan sa PSG kung gaano kababoy si Lisa, gaano sigawan si Kuting, gaano sampalin si Kuting. Tapos magmamam-mam kayong ganyan. For sure, nakita nyo na yung video. Diba? Doon sa papasok lang, play ko ulit. Okay?
Ito, you decide dito sa video na to. Sa kapapasok lang. Nata, sinis po ng beauty ko. Mel, or should I say Melionario, just wanted to wish you a happy 60th birthday. Ako, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo pabago muli para maging milyonaryo. You decide.